Hello my cakes! Tara, gawa tayo ng fondant topper. So gagawa po tayo ng hot air balloon topper para doon sa ating birth theme cake natin. So this is for first birthday cake. So yan, nag-roll na po ako ng fondant. Yung sakto lang po yung nipis. Then kuha tayo ng cookie cutter, yung round shape. And then i-press lang natin. Then, siyempre, linisin mo lang, pagka-cut mo, linisin mo lang yung gilid para smooth siya. Para pag binuo natin, wala siyang mga crumbs sa gilid. And then, kuha po tayo ng white fondant para do sa details nung ating hot air balloon. Do sa pinakabilog niya sa taas. So, ayan, ikakat na natin yung shape or stripe nung pinaka-balloons. So, ganyan, ikakat mo lang pa-curve, parang half moon shape. Then sa gitna din po, iko-korte lang natin, medyo babawasan na natin para may spacing, para siyang maging mukhang balloon, hot air balloon yung design niya. So ganyan na po. Then linisin mo lang yung gilid para smooth. Dito sa design natin, hindi ako gumamit ng pattern. Basta tinansya ko lang kung ano yung design niya, ginaya ko lang kung ano yung nasa picture or sample ni client. So, ayan, i-assemble na natin yung design. Check lang natin kung okay na yung spacing. Sa paggawa ng topper po, kailangan yung imagination mo gumagana agad. Kailangan, alam mo na, pag tinignan mo yung picture, alam mo na kung ano yung gagawin mo, kung ano gagamitin mong materyales, mga tools. So, madali na, pag ginawa mo na siya, madali na para sa'yo. Ganun lang kasi yung technique ko ginagawa ko. Iniisip ko bago ko simulan siya. Tinitingnan ko mabuti yung picture, o kung ano pa yung dapat kong gawin, mga ganun ba. So, ayan, didikit na po natin yung mga white na ginawa natin, mga details. So, kaya dapat bago nyo pong idikit, yung spacing, yung laki, okay na. Baga tama na siya doon sa size na kailangan natin. Hindi yung basta-basta gagawa lang po tayo. Kailangan, siyempre, maganda pa rin yung kalalabasan ng ating cake topper. So, ayan. Yan na po yung ating balloon. Na-ikorte ko na po. So, mamaya gagawin naman natin yung pinaka-base. Yung basket niya. So, ayan. Meron na tayong balloon. Nagmukha yatang bola. Pero ayusin din natin yan. Mamaya, may kukorte na natin ha. Pag natapos na natin yung basket. Mas magmumukha siyang hot air balloon na. Sa ngayon, mukha siyang bola, diba? Yan. Fix lang natin. Then, kuha ulit tayo ng brown fondant, yung medyo mas dark. Then, i-roll lang ulit natin yung medyo sa part na to, medyo mas makapal na ng konti. Kesa doon sa una natin ginawang mga bilog. So, tinatansya ko lang kung gaano kalaki. So, tansyahin nyo lang po kung gaano kalaki yung dapat nagiging base or basket ng hot air balloon. Ayan po. Then, nag-cut lang ako ng konti para straight yung pinaka-top. Yung ididikit natin mismo to sa balloon. Tapos, yan, shape lang natin. Ini-smooth lang natin. And then, ayan. Medyo pakakapaling ko lang din yung yung nasa top. Para magkaroon siya ng layer na medyo mas makapal, parang lining. Ayan, ganyan po. So, ayan, may cakes. Smooth lang natin para makinis yung ating basket ng hot air balloon. Pag na-ikorte na natin na maayos, tsaka natin nilalagyan ng mga details yan. Mamaya papakita ko po sa inyo paano kung lagyan siya ng mga design or details. So, ayan na po yung basket natin. Na-ikorte ko na. Para siyang square na hindi pantay. Parang medyo paislan. Pabuka.
Tapos kuha po tayo ng any sharp, medyo sharp po. Ayan, kutsilyo po ginamit ko para lagyan natin ng details. And straight line lang, nag-press lang ako. I-press mo lang ng medyo madiin. Huwag naman yung sobra, baka kasi makat naman, maputol. So, ayan, naglagay na rin ako ng lining na pa-double para magmukha na siyang basket. So, ganyan lang po. Yes, ganyan lang po. So, ayan, my cakes, check mo na lang kung okay na yung details ng ating basket. Then, didikit na natin. So, kumuha lang ulit ako ng isang brown fondant. Yung una natin ginamit na mas light para sa ating pang-cover sa likod. Doon sa stick na ilalagay natin. So, gagawa tayo ng support. So, ayan, magkakat lang tayo na para rectangle na pahaba. Yung kasya lang doon sa ating hot air balloon, yung pinakahaba niya. So, dyan natin ididikit yung stick na nakikita nyo sa video. So, cut lang tayo kung ano yung saktong size lang. So, ayan, my cakes, didikit na natin sa likod ng ating hot air balloon, yung ating magiging support na stick. So, ganyan, i-press nyo lang po ng konti para medyo lumubog. Para hindi mismo dun sa mismong ating topper uulbok. Kasi pangit siya pag mayroon siyang marka na naka-ulbok dahil doon sa stick. So, ayan, dikit lang natin. Ayusin lang natin. So, ayan, tapos na po ang ating hot air balloon na pang topper natin sa bear cake natin. So, thank you for watching, guys. Please follow, watch, and share my videos. Sa lahat din po ng gusto magpa-customize sa mga cakes, visit lang po kayo sa Mian Yan Cakes sa page po namin or dito po sa aking Facebook account, Concon Luna. So, my cakes, hanggang dito na lang ang ating video. So, eto, tapos na ang ating hot air balloon na ginawang pan-topper. Sana may minatutunan po kayo na i-share ko ang aking knowledge, kung ano po yung mga experience ko. So, bye-bye! Tara, cake tayo! Thank you for watching! Bye-bye!